Well, basically, Yellow Room started out of necessity. Why not take matters into our own hands? Bakit nag-uubos tayo ng pera pag-record sa mga ibang studio, tapos nakikipag-haggle ka, discuss ka ng mga bagay-bagay with record label executives na who doesn't really know how to market you. Kasi alam mo, as a business, di ba? With Jong, you might agree on this. Kung business model at ako ang head, tapos isa lang ang sikat, ayoko nun. Kasi ibig sabihin, isa lang ang nagpapasok ng pera. Yes, isa lang nagpa-function. Gusto ko sana lahat ng banda namin mas sikat pa sana sa amin kasi. Hey, hello, what's up? Long time no episode. So yeah, I think it's been a month since nakapag-upload ako. Well, may mga personal stuff na nangyari. 1 month yun? Yeah, 1 month na yun. Sobrang bilis, no? Sa bagay kasi huling usap natin kakatapos ng New Zealand namin. Oh, yeah. Yeah. Oo nga. Tapos, isang buwan na yun. tapos marami pa akong backlog na episodes noon na ready naman. Kaso, ang daming personal stuff na nangyari. Tapos, sobrang busy natin with work. So, Kwento mo naman, ano nangyari sa'yo? Well, offline na. So, ganda offline eh. Pero kasama sa trabaho natin eh. Kaya medyo pero it's a balance. It's good na mix with, hindi naman sobrang bad, but a learning lesson and a lot in between. But the good thing is we're here. We're doing the podcast again. And of course, kasama natin ang nag-iisang Pidjong. Diba? To join us today. Ano to eh? I don't know. I feel like, I've worked with this guy for like a year now already or 2. Yes. Yeah, and then I've never felt very comfortable. Sobrang comfortable ako to work with him. And alam ko naman Ano kayo nagkakilala? Ano yan, sir? Ako sumagot champion. Si Irvin kasi, so Enjoy, one of the bands na nililook up ko before. Si Irvin, pag nakikita ko, naka-long sleeves lagi yan na polo. Tapos, he's like very, very cool to me. Parang ang hirap i-approach. Kasi pagka naririnig ko minsan nagsasalita, English yung salita niya. So, kailangan ko ba munang chat GPT before ko siya i-approach. So, one time, nagkasama kami, Music Laban, doon kami talaga nagkausap. Talaga. Doon kami naging friends talaga sa Facebook. Actually, friend na pala kami sa Facebook, pero doon kami nag-start na magka-chat. Na akala ko super out of reach si Irvin kasi he's one of the cool guys na nakikita ko nun sa scene before. Na parang pagkasabi ko, parang nag-preach yung mukha ni Kuya. Gusto kong ganito yung forma ko after gig. So after nun, lagi na ako naka-long sleeve na checkered, parang gano'n. So parang it's one of the, I can say idols ko before when I was still starting. Wow naman. Yeah, 100%. Minsan nababatuyan pa nga pag kinukwento niya sa akin yun eh. Parang batoy naman ito, Pero wala, that's how we look at things eh. Pero yeah, that's good. That's good to hear na may ganun pala akong impact to you. And it's good as well. I don't know. Medyo weird lang siya every time I listen to it. Kasi parang may isa siyang ginawang post before, Kuya. Na parang appreciation post. Kasi I think it's like the first time na nakakasama namin siya on stage. Ilang taon na ba si Pidjong? I'm turning 34 this September, sir. Ikaw Irvin, ilang taon na? 34. Hindi, kasi talaga generasyon nyo yung medyo, emotional. Pag ayaw na sa trabaho, lilipat na. Diba? Sanay kayo sa aircon tsaka sa internet eh. Hirap kung walang aircon ngayon eh. Kami kasi nga, may mga medyo, may edad na, pinapahalo kami ng ng kahoy pag kami ginawa kagaguhan. Kaya, nagbobulahan lang kayong mga bata kayo. Minsan nakaka-weird eh. Hindi nyo lang masabi, pero naggagamitan lang kayo. Yan ang henerasyon niyo.
Pero ano naman, kumbaga, minsan lang may mga cringe moments, tulad yung si Owa, pag sinasabi ni Spinchong kay Owa. Parang sabi ko, na parang sobrang Pero emotional. ang masasabi ko nga, magagalang at mababait naman din. Kasi, kuwari si Owa nga nung, ewan ko kung saan ko siya naabutan ba? Sa Mahika ba? Oo, nasa Oh, yeah. Mahika ata. Mm. Nagpaalam pa yun eh. Siyempre, pwede na, ang uso naman ngayon yung mga banda. Pagtapos na Mm. sila tumugtog, uwi na sila eh. 'Di ba? Mm. So, pero na-appreciate ko na yung ano, yung respect. And respect begets respect. So, 'di ba, ako lagi akong ano lang ako, nakikita kasi karamihan ng mga well, si Irvin gets na ako, baka si Pijong di pa. Pero most of the time yung mga tao na first time ako nakakasalamuha, parang iniisip, darating, tutugtog, uuwi, di nakakausap. Pero sa Mm. totoo lang, ah, iniiwasan lang natin yung unnecessary ano, gulo. Kasi minsan 'pag masyadong maraming tao, Mm. ah, nagkakagulo, eh, kung ano yung puwede nating kumbaga less talk, less mistake, 'di ba? Mm. Yes. Pero alam ni Irvin na iba yung oras para sa usapan, seryoso. Mm. Iba yung oras sa ano, kumbaga good time. Kumbaga iba yung ano, Mm. eh, iba yung sombrero ko 'pag tumutugtog, iba yung sombrero ko 'pag dito sa podcast. O kaya kung may kailangang advice, alam ni Irvin 'yan, aasahan na niya ako na anytime puwede niya akong kausapin, Mm. yun. Yeah. And then may mga times kasi minsan pag nasa labas, yari gig, tapos tatry mo i-approach si kuya, hindi mo rin siya makakausap na maayos kasi biyat may picture. Mamaya hilahin siya Mm. dito, mamaya hilahin siya sa ganyan. Which is hindi Kaya, ako nagrereklamo, ha, I'm just saying na oo, this is the nature of our profession. Other people that's why, I don't really choose any venues. Kumbaga if it's a bar gig kasi may mga banda ayaw mag-bar gig kasi mga milyonaryo na sila, eh. Eh, ako Mm. kahit na ano pang na-achieve ko in life, I just like to play. I feel at home when I have a guitar in my hand. So, mapamahay ka pa yan o gig for a private event, ah, minsan nahihiya din ako sa mga gusto kong mausap sa'kin kasi kaya kahapon, sa 70's Bistro na-meet ko yung vocalist ng The Ridleys, Mm. humingi siyang together with Jason Conanon of Minsan Studio. Humingi siya ng advice, about the industry, the scene. So nag-usap kami tapos biglang, "Sir, puwedeng pa-picture?" "Oh." So bakit titigil yung usap niyo, Mm. tapos usap kayo ulit. Parang stop, start, stop, start. Kaya minsan, as much as possible, tapusin ko muna yung gig and then tambay ako after pagka nakauwi na yung mga tao. Mm. So I can have a meaningful conversation with people who are seeking for advice. Ang problema lang kasi palagi kaming last band, medyo late na. Mm. oo. Umuwi na nga si Pijong, pinabalik ko pa, eh. Oo nga, yung guys, sinabi na sa bar 9. Oo. Sabi sa Sa akin, loob-loob ko sabi kasi Pidjo, Irvin ano, eh. pinapabalikan ni kuya. Pumunta ka na Oo. daw. Sabi ko sa sarili ko, Irvin, 'pag hindi bumalik si Pijong, di ko na yun kakausapin kahit kailan, eh. Ang bilis ko naman. Ang bilis. Sabi ko nga bilisan mo, pupunta ka na doon, nahanap ka. Teka lang, take herbs. Eh, Ang bilis. nakadating naman agad. Hindi kasi ano, eh, sayang ang oportunidad, eh. Ako Yes, talaga, sir. Mm. ang dami nagtatanong sa'kin, "Anong sikreto? Bakit 20 years ito, blah, 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 blah." I Mm. just show up, yun lang yun. I just So, show up actually, every time I'm needed. So kung if there's an opportunity, I grab it mm. and I analyze it. 'Pag kunwari hindi maganda yung oportunidad or situation, isang beses lang yun, hindi na ako uulit. Oh. I mean, Pero is there that's something ano for us, naman eh. parang may ni-regret ka na ba na isang parang pinili mo yun, Ayan na, pinuntahan mo, ayan na Ervin, tapos nagtatanong na. yun, Sige, go, parang go, go, go. ni-regret mo ba na if you go back in time, no, I won't do that. Para may Alam mo, ganun ka ba, sir? sa totoo lang hindi. Ano, sa banda, wala akong nare-regret. Pero personal Mm. choices, doon ako may konting parang, oh, I should have done better. I should have Mm. known better na ganito, ganyan, etc., etc. Pero sa amin, I wouldn't change anything kasi we won't be able to reach this point in our career if not for the mistakes and the success that we made. Agree. Noted on that. And then,
since this episode is dedicated. By the way, pala congratulations kuya sa anniversary ng Yellow Room. 13 years pare. So Yes. Mm. hindi siya bastang parang achievement na pwede ma-achieve na iba. Sabi ko in previous episodes, yung ibang banda hindi nagsistay ng 2 years, 5 years. Pero Yellow Room has been there for 13 years. So I just wanna know, kuya, marami naman tayong chances in the previous episode sa pag-usapan yung Yellow Room. But I wanna go deep. What started Yellow Room? Saan mo siya nakuha, and ano yung reason as to why you started Yellow Room in the first place? Well, basically, Yellow Room started out of necessity. Kasi we were approaching our 10th year as a band, Mayonnaise. So, nung time na yon, parang I think we've been to 2 record labels. And then I was presented with an idea na why not take matters into our own hands? Bakit nag-uubos tayo ng pera sa pag-record sa mga ibang studio, tapos hagil ka, discuss ka ng mga bagay-bagay with record label executives na who doesn't really know how to market you. So, to be honest, the idea of Yellow Room started way back, kasi nung Music Laban days pa lang namin back in 2004. Nung nanalo kami ng Music Laban, yung pera na nakalap namin, after namin maghati-hati, bumili ako ng recorder, bumili ako ng Korg na 16-track recorder. Bakit? Para makatipid. Kasi mahal mag-record nung panahon na yun 2 decades ago, wala pang AI, wala namang mga desktop recorder, wala namang mga MacBook pa na parang GarageBand, wala pa noon walang Logic. So kailangan talaga ng recorder talaga. So bumili ako noon para mag-record kami ng demo hanggang sa nung mga 2008 to 2009, nag-apprentice ako sa Trax kay Angie Rozul. I was able to record multiple artists, mga idols, mga heroes ko. Sino Sikat, Rico Blanco, Bamboo, the last album of Eli Buendia and Kiko, Francis Magalona. Nakakapag-experience ako ng pag-record, paggawa ng kape, pagbili ng pagkain. Talagang runner ako ng isang recording studio, a real recording analog studio. Tapos eventually, so nasa utak ko na sarap gawin ito. Sarap magkaroon ng recording studio, masarap magkaroon ng bahay, parang home base. Tapos na-realize ko, masarap din magka-record label kasi pag may record label ka na, magagawa mo na kahit anong gusto mo eh. Hanggang sa nung 2012, nung 10th anniversary ng Mayonnaise, usap-usap na kami noon kasi yung record label namin nung time na yun, sabi nila, gusto nila gumawa kami ng covers album. Alam naman natin kung ano lagi yung opinion ng mga tao sa mga banda na nagko-cover. Sasabihin, laos na, wala lang ano. So, noong time na yun, sabi ko, parang ang aga. Parang 10 taon pa lang kami, tapos gagawa kami ng covers album. Sabi ko, ayoko. Gusto ko gumawa ng sariling album. So, hindi kami nag-renew sa record label na yun. Offline, sabihin ko kung nung record label yun. Hindi kami nag-renew. Tapos sabi ko sa team, kasi kakaalis lang ng mga members noon eh. Tapos, nagpalit ng members. Naging sila Carlo, naging sila Nicky Tirona na. Tapos nagpalit rin ng management, nag-self-manage na. Kami na ni Dingoy, wala pa sila Bri. Sabi ko, boys, trust me on this. Meron akong gagawing experiment, gagamitin ko Mayonnaise as my guinea pig. Yun na yun. At hindi mangyayari yun kung hindi dahil sa magulang ko. Kasi sinabi nila sa akin, anak, 2012, di ba? Ano na ako nun? Ilan taon na ba ako? 29. Ayan. Sabi ng nanay ko, anak, mag-30 ka na, tapos wala ka man lang ITR. wala ka man lang mga SSS, ganyan.
Sabi ko, sige, sige, ito yung sagot do sa mga tanong ng mga nagbabanda na, kaya bang magbanda lang at wala kang trabaho? Sadly, kung hindi ka sikat, hindi talaga. Mm. Hindi talaga, kailangan mo talaga ng day job. So, sabi ko sa sarili ko, sige, ito na yun, seryosohin ko na. Tinulungan ako ng airmats ko, sabi niya, okay, yung studio mo, gawin mong office. Kasi nagre-renta kami noon sa Westgate Tower. Gawin mo siyang office, tsaka music school. Kung saan ka nakatira ngayon, gibain mo kung saan ka natutulog, gawin mo siyang recording studio. So, pag nakita nyo sa bahay, gano'n yun. Yung dating kwarto, yung dating master's bedroom, ginawa naming studio. Mm. Yung Mm. booth ng Yellow Room kung saan nagre-record, dati CR yun. So, DIY Mm. lahat. Airpods ko pa nag-design nun. Airpods ko nagmando sa arkitekto para matapos yun. So, doon nagsimula. Noong August 8, 2013, binuksan namin, out of necessity. Simula nun, most of our recordings doon na. Tapos ang una naming linabas na kanta under Yellow Room Music ay yung Paraan. Mm. Pagkatapos nun, yung album na Tayo na lang dalawa, tinapos namin, nilabas ng April 2014 as the first release of Yellow Room Music as a label. Dahil sa recording studio, dahil sa record label, at nung time na yun, dahil may music school pa kami, parang all-in-one music company si Yellow Room. So, Mm. ang goal kasi naming ng pamilya ko, ng airpods ko, ang goal namin, sa music school, makaka-discover ka ng bagong musikero. Mm. Eventually, i-invest ka sa bagong musiko, i-record mo sila sa recording studio mo. Mm. At pag natapos mo yung recording nila, ilalabas mo siya sa record label mo. So, Mm. parang one-stop shop. One shop, parang, alam mo yun, all in. Mm. Doon nagsimula yun. Out of necessity. Kasi wala eh. Wala nang may gusto sa amin kung makinig ng mga originals namin. Kung naalala nyo, noong 2012, 2013. Hindi naman uso banda noon eh. Yeah. So, yun yung simula. Kaya kung nakita niyo yung ano ko, yung caption ko, this is a family tradition. Mm. Hindi, walang Yellow Room kung wala yung magulang ko. Mm. Wow. And it's good na in sa lahat ng daan mo through your career, kasama mo yung parents mo guiding you Yes. with ano ba dapat yung gawin. Kasi if it's just you alone, I think ma-figure out mo rin si Yellow Room pero it's gonna be on a later time. Kaya I'm not shy to give advice to the people who ask me advice kasi swerte ko kumpleto, nung time na yun, kumpleto pamilya ko Na I cannot Mm. speak for everyone. May mga tao na hindi good sa mga magulang nila or hindi sinusuportahan ng magulang nila kasi anak, walang pera dyan. Mm-mm. Kaya naman ko may mga banda o may mga tao na who needs advice regarding sa music. Nag-a-advise ako, I support them. Kaya marami nagtataka, bakit si Yellow Room ang baba ng ticket price? Ang kasi for the masses Turo 'yun ng magulang ko Huwag ka maging elitista. Isipin ng mga tao, hindi sila makaka-relate sa'yo. Alam naman ng Mm. tao kung anong klaseng tao ka talaga. The people that you care about, your circle. Alam naman nila kung, edukado naman talaga 'to, ay mayaman 'to, The real people Mm. inside my family, they know what's real. Pero yung branding mo dapat, kami sa Yellow Room, para sa masa kasi sila yung bumubuhay sa atin. Mm. And I agree with that. Pero I just wanna know, Kuya, like, after you establish Yellow Room and nagsimula rin sa tayo ng dalawa, tapos yung ibang mga bands, sino yung mga unang signees and ano yung mga figure out mo along the way until now? The good and the bad. Kasi I Oh think yeah. may mapipick up din kami with, I mean, I don't want to start a label. Kasi kinukulang na ako palagi ng tulog Dadagdag pa ako ng trabaho. Pero I want to get like experience or understand what does it take for me to let's say handle not just my band but in the future if I want to handle other bands. Ano yung mga pwede kong
iwasan na tsaka pwede kong gawin? Yeah. First question, wala pa akong sinasign nun. Mayonnaise lang yung under our release, kumbaga Mm. under our yellow room, kasi ginipig nga. Ang hirap magbigay ng data na wala namang ibang pumipirma, di ba? Mm. Mm. So, ang ginawa ko, na-realize ko na nun, yellow room. So, ano ba ang isang kwarto? Ang isang kwarto ay pwedeng mag-lead into a house or a home. So, naisip ko na yung yellow room dahil galing sa pamilya ko. It should be a home for artists na walang bahay. So, kaya ang nasa record label namin noong time na, ang nasa yellow room noon, ng mga tinutulungan ko, si Danita Paner, dating taga Viva, nung time na yun. So, pangalan ng banda niya, Ferone. Most of the members ata ay galing sa Blue Ketchup or sa mga iba pang mga banda. Mm. Mhm. Tapos, Paraluman, nung pag-alis Mm. nila sa record label nila, tinutulungan ko sila, which is naging Madeline din. So, from Paraluman to Madeline. Circa, tas female fronted kasi nga nung time na yun parang wala masyadong sikat na bandang female fronted eh. Yeah. Eh Mm. nung time na yun sobrang sikat at sobrang importante ng Paramore eh. Yes. Kaya parang naisip ko, Mm. sana hindi naman kami naghahanap ng the next Paramore. That's absurd. Pero naghahanap lang kami ng mga banda na female fronted tapos rock. Mm. Tapos gusto magawa ng album ganyan. So eventually, dumami na lang dumami kasi lumaki rin yung staff. So naging part na si Jensen ng family, ng Yellow Room, Jensen, tapos naging Jensen and the Flips. Tapos sinutulungan ko si Pitik, isang malapit na kaibigan ko, si Gio, who plays guitars for Mayonnaise sa mga out of the country shows namin. Tapos tinutulungan ko yung mga dating Musiklaban finalists like Rugis. Mm. Basta pagka may mga banda na parang kunwari ng walang bahay nga, walang label, walang management, iniwan ng label, iniwan ng management. Yun yung purpose ng Yellow Room. Mm. That was my goal. Ito yung ginagawa namin 13 years after, yung batchmates namin, yung kasama namin. Soap Dish, Stone Free, Mojo Fly, Hilera. Tapos kasama rin namin yung mga batang banda sa roster namin. Sud, Autotelic. Lahat ng mga yan, nawalan rin ng mga bahay yan. Nawalan rin ng mga management, ng record label. Yun talaga yung goal namin. Kaya hirap rin kami, yun nga yung bad. The bad part, hirap kami mag-develop ng bagong artist. Kasi syempre, mas konti ang patience eh. Ang dating, kumbaga kung established artist ka na, tapos give or take 5 to 10 years ka na sa eksena, tapos nagiging ka na, parang nayayamot ka na. Yun yung binibigyan namin ng oportunidad na no, don't give up. We will be there for you to handle whatever it is that you need to be handled or to be done. So, ang problema, yun nga lang, pag bagong artist ka, wala kang ganun eh. You're starting from scratch eh. So, nagmamadali ka. Kunwari, si Pidjong pumirma sa Yellow Room. Gusto niya, in 5 years, dapat ito na yung niya. Mahirap eh. Sobrang hirap nun. Kasi, yun nga kasi rock, tapos bar gigs. Hindi naman, wala rin kaming, very small team. We tried to do yung mga marketing ng mga current labels, lalo na nung pandemic kasi online lahat. So we tried to do that. We tried to study the K-pop marketing strategy. Pero hindi kasi alam naman ng tao kung ano ka eh. Rockista ka eh. Banda ka, mandungis ka. You have parang meron kang linya. You have your own lane. Yeah. So that's yun yung parang the last 13 years yun yung parang pinaka calling card namin. Yellow Room is the gateway to a house, to a home that you've been longing for the last 5-10 years of your career.
Pero kahit na bad yung hirap kami mag-develop, that is something that we want to learn and to hopefully magawa namin ng solusyon. Okay. Sino yun sa iyo, Pids? Sorry? Sa iyo, yung sa headset? O sa iyo, kuya? Parang hindi ko alam. Lisa. Kay kuya. Teka. Hindi ata. Hindi pa ako lobat. Hindi pa ako lobat eh. Well, anyways. Yun. Yun. Ano yun? Saan yun? Let me try. Ako? Sa'yo. Go lang. Wala na. Ayan na. Ito. Okay na. Ayan. Ayan. sir. Sir, may question ako actually. Earlier you've mentioned that you've created... ano lang, parang nakiliti lang yung yung thoughts ko. You created Yellow Room as a necessity. Wala pa. You created Yellow Room as a necessity ni Mayonnaise. Of course, yun nga Hindi na naman kwento. ako personally necessity ko siya. Hindi not necessarily mayo. Kasi mayonnaise naman kasi we can exist naman with any kind of situation. Nung pandemic nga bawal magig pero nagigig kami. Oo. Pero does that vision, does that include nga yung magsusupport ka na ng artist even before starting? Dati pa. I've always believed in having your own community. Kasi madaya ang industriya eh. Tulad ngayon, nakalaban natin robot, AI. Pero I don't, di ba? Hindi tayo papatalo sa mga ganung bagay. By being a community, para sa akin kasi, again, babalikan ko yung galing kasi sa magulang ko ito. Kaya hindi ko siya mapagdamot. Kasi binigay lang eh. Buti sana kung pinaghirapan ko naman, pero in my head parang hindi ko kasi alam how it feels like to be part of a different family. But in my family, it can be a good effect or a bad effect on me. But with my family being so generous, that is why naisip kong maging generous also to other artists. Yun talaga eh. Kaya ka nga nandito, hindi ka naman tatawagan ni Ervin kung di ko sinabi sa kanya eh. Di ba, Ervin? Yes. Kahit anong push ko, pag sinabi ni kuya hindi, wala akong magagawa. Pero totoo yun. It's not to belittle you. But what I'm trying to say is that nagawa na naman namin ni Ervin, nag-uusap kami. So why not tama lang isang tao? Ganun lang din yun. Samahi ka. Diba? Kumbaga, alam ni Ervin yun, ibang banda, hindi tutugtog doon. Kasi hindi naman hindi naman maghahanap ng reinforcement ng sound system, ibang banda. Kaya naman appreciative rin si Maika. Kaya rin sila nagpapasalamat. Kasi nga, yung mga ibang banda kasi, gusto nila lahat, sila dapat magbayad nito, sila dapat magganto, ganyan. Kaya, talaga. So, ibang nagiging iba ang natatahak na destiny. Tumatagal ito bumabalik ko agad. Kasi, pag madamot ka, ganun eh. Agree on that part. Hindi ko masasabi naman na lahat naging masaya sa generosity na naibigay ko. This is part of the question kanina. What are the bad things about Yellow Room? Yun nga lang, may mga banda kasi or artists na sanay talaga na minamanduhan. Sa Yellow Room kasi, tough love eh. Parang parang kung anong ginawa sa akin. Kuwari, Pijong, ito ang gagawin mo. May mga tao na gusto nilalambing o sinasabihan na ito kailangan mo gawin everyday. Ito gawin mo, ganyan. Kaso, syempre, ang liit lang ng team din namin. Minsan hindi swak sa isang artist, which is, we totally understand. Kaya may mga artist, kunwari, One Click Stay, nagpaalam yan. Yellow Room dati yan. Tapos sabi nila, merong ibang record label na nagkukuha sa amin, okay lang ba umalis kami? For sure. Kasi ako, yung generosity namin, it doesn't stop from us being your record label. Si Enjoy nga, hindi naman Yellow Room eh. Pero nakakailang beses na eh. Ibig ko sabihin,
Pag sinabi mo sa akin na merong isang entity na magbibigay sa'yo ng better opportunities, go. Kasi ayoko rin na maipit ka lang sa akin ta's wala naman nangyayari sa'yo. Agree on that. Pero I have to say na yun nga kasi minsan I don't know if it's like an ego thing with artists. Na sometimes they have this idea na parang hindi, I'm entitled to have that. Kasi Oo, part yun. kasi anyway, with my years and experience with being part of the team and then talking to the bands, sa mga nag-open and stuff like that. You know, I've heard naysays na parang, oh, dapat opportunity ko yun kasi I'm ganito, ako, ganyan-ganyan. Like, why? Like, di ba, dapat we have to cherish yung mga opportunities na meron tayo, not to put it in our heads. Pero, kumbaga, yun yung intricacies ng pagiging artist, eh. Thing. Kasi minsan may mga artists na I'm not gonna drop names, probably offline, yung pinag-usapan natin kanina na talagang, alam mo yun, parang hindi siya worth it na I mean you give your 100%, you still help people, you still help it out, pero it's not worth it na para bang to fight for. Kasi may mga artist na parang, di sige, sama natin to. Di sige, tulungan natin to. May mga artist naman na okay sila, may nakikinig, may nanonood, pero minsan parang parang okay nga sila pero pag nakilala mo naman deep inside, parang medyo wag na lang kaya. Mga ganun. And that's Actually, that's part of it. That's part of being an artist. Hindi talaga lahat yan same stroke, hindi yan same wavelength. yes. Actually, ako ang observation ko dyan, yung mga artists na ganun is yung talagang super gagaling nila technically. Na parang feeling nila kasi pagka pinanood sila, parang opportunity or privilege nung guests na mapanood sila. Parang ganun. Which is very, very Tama different. naman. Tama It's naman true yun. naman. Pero ako, very different yung point of view ko. Whenever I perform kasi, I feel like I am liable. Ako yung may utang dun sa mga pumunta. You went there, you spent time, you spent how much kung magti-ticket man dun. Meron akong utang sa inyo na 30 minutes to 1 hour. Nai-entertain kayo, I don't know, to forget something or para maalis yung isip nyo sa mga troubles na nararanasan sa bansa, sa bahay. So for me, I'm very different when it comes to thinking on the side or perspective of performing. Performing is a service for me. Hindi siya, pag napanood mo ako, privilege mo pa yon. No, privilege ko na pag-performan kayo, parang ganon. Kasi I really believe I really have to serve these people na nanonood sa akin. Yeah. That's a good attitude in performing. But we have to understand that ego talaga is part of Yes. of everyone. Lahat naman tayo may ego. Nagkakataon lang, kunwari, ako, I channel my ego, not necessarily in music. Kasi ako, I play sports. I love playing sports. Kahit na ganito ko at sa edad ko. Doon mapasok yung ego ko na, ano siya, dapat constructive siya. Na parang, kumbaga parang, kunwari, basketball kami dito sa village namin. Siyempre, ako ayokong matalo. So, that's part of your ego na ayaw mong patalo. It gives you confidence. Kasi, di ba, you want to be competitive. Pero sa music kasi, I think I share the same sentiment with you. Kasi idol ko ma-apply ko yung hilig ko sa sports. Si Michael Jordan, hindi siya madalas hindi maglaro. Lagi siya naglalaro kahit injured siya, kahit mahina yung kalaban, malakas kalaban. Excuse me. Kasi alam niya, may tao na nagbayad ng ticket para mapanood siya. Ganun rin ata ako. Parang, mahay ka man yan, beach break man yan, perpetual kalamba man yan, 10 tao, 100 tao, 1,000 tao, parehas lang yung setlist namin. Parehas lang din yung gusto ko gawin, which is mag-gitara. Karamihan naman kasi ng mga tao na nagsasabi na, hindi, showbiz lang yan. Ay, yung mga wala pa kasing nagawang importante sa buhay. Yun talaga, yun yung sad reality noon. Kaya minsan, di ba, hurt people. Yun naman yun eh. Pero, kahit na hurt tayo,
ingiti mo na lang yan. Tulad kahapon, tumutugtog kami. Sana marinig 'to ng mga kabanda ko. Tumutugtog kami 70s Bistro. Daming tao. Tapos tinatanong ako ng mga kasamahan ko dito sa bahay, "Ba't ka natatawa tsaka ngumingiti?" Kasi sabi ko, sa loob-loob ko, sabi ko, "Ang ganda ng tunog ng mga monitor ng mga kabanda ko, ta's ako wala akong marinig." Sabi ko, wala akong marinig sa monitor ko, di ko marinig gitara ko, pero sila parang rak-rakan sila, oh, ta's saya nila, ang lakas ng boses ni Kino, ang lakas ng bass ni Nikki, ang lakas ng boses ni Carlo. Bakit? Tapos nung ako na kumakanta ako, parang ko lumalabas sa monitor ko. Kaya ako ngumingiti. Pero hindi ko kasi ugali yung papatalo ako sa instrumento o sa gamit, eh. Okey, sabi ko nga, kung naririnig ako ng taga dun, kunwari, nandito ako, nakatayo ako dito. Kung naririnig ng tao sa pinakalikod ng bar yung sinasabi ko, okey na ako. Ibig sabihin, Mm. okey na. Kasi ilang beses na kami tumugtog, pare. Thousands of times na ata kami tumutugtog. In my opinion, in the last 20 years, if ever man na in a month, teka, kuha tayo calculator. Weng, may calculator ka? Meron ako rito, ready, sir. Sige, may calculator. Accountant ka Meron nga ako. pala. So, Mm. kung in a month, which is 30 days, di ba? Mm. Nung peak years natin, sabihin natin nung peak years, nung 10 years, sabihin natin 20 gigs a month. 20 times 12. 20 times 12 12. times 20 times 12. Oh. Ano, bagal siya. Akala ko ba may calculator ka? Meron, nagbagal lang, sir. 240 240 times 10. times 10, 2,400. Isa 10 taon lang yun. 10 taon lang. Sabihin natin nung unang 10 taon siguro 10 beses lang kami tumutugtog sa isang buwan. Sa isang taon, 10 times 12. Calculator. That's 120, Times 10. 1,200. 1,200 plus 2,000 whatever. 1,000 time na. Yes, sir. Ibig sabihin, 3,600 yun. pare, it doesn't. But the best thing about being a musician, and the best thing about being a part of Mayonnaise is that every moment is always different from the other moment. Every time. Kahit na parehas na tao, kahit na si Pidjong nakita ko ng Bar 9 at saka sa Kape Kalsada, iba yung moment. Hindi mo mauulit yun. It will never be repeated. Everything matters. The venue, the crowd, the weather during that day, your temperament during that day, your loved ones, your family. Gets mo? That's why I've been so blessed and lucky to have this career that I don't take it for granted and I don't think of it na parang I don't want to share this blessing to everyone. Kailangan kami lang sikat. No? Sa totoo lang, yun nga eh. Kasi pinag-usapan namin ni Irvin to, going back to Yellow Room. Kasi may mga banda kaming pinirma, tapos yung mga friends nila, ang advice sa kanila, huwag kayo mag-Yellow Room kasi mayonnaise lang naman sikat doon, hindi naman kayo sisikat doon. Sabi ko, kung alam nyo lang, ayaw ko nga na kami lang isikat eh. Kasi alam mo, as a business, di ba? With Jong, you might agree on this. Kung business model at ako ang head, tapos isa lang ang sikat, ayaw ko nun. Kasi sabihin, isa lang ang nagpapasok ng pera. Yes, isa lang nagpa-function. Gusto ko sana lahat ng banda namin mas sikat pa sana sa amin kasi may kikitain ako dun eh. So that is absurd para isipin ng mga tao na ayaw namin na may sumikat na iba. Kaya lang kami lagi last band kasi ayaw ng mga tao mag-last band. Gusto nilang umuwi agad. Yun. At saka worry kasi pag kayo yung kunyari, gitna o una, uwi na yung iba. Kasi Hindi na namin problema yun. Kailangan tanggalin yung ganyang mentalidad. Kung gusto, kasi nangyayari naman yan eh. May nag-advise sa akin, a very good friend of mine, sabi ko sa kanya, pagod na rin ako tumugtog. Minsan kasi nag-anxiety ako kung may manonood ba. Ang advice sa akin, palaging may manonood. Hindi mo lang mako-confirm kung marami o konti, pero palaging meron. Simula nung sinabi sa akin yun, nawala lahat ng anxiety sa batok ko. Okay. So kaya tinatanong ko yung mga crew ko, may tao ba? Meron. The hits. Tapos may tao ba?
Parang nung beach break, 'di ba konti lang nun, kaya Mm. maraming mga deep cuts. Gano'n, Mm. gano'n na yung mindset ko. Gano'n lang. Kasi yung bar gig para sa'min, para sa mga crew namin yun, eh. Yun ang hindi ata alam ni Mm. Pidjong sa Yeah. sistema namin. Gumawa ako ng sistema na yung paid gigs para sa banda yun. Mhm. Proud ako na natulungan ko yung mga kabanda ko na magkaroon ng mas magandang buhay. Mm. Pero yung mga crew namin, hindi naman parehas sa kinikita ng banda, eh. Kaya dinadamihan namin yung bar gig para sa kanila naman yun. Mm, Wala mm, kaming mm. kinikita sa bar gig, eh. Mm. Napupunta yun sa crew. Yun yun Wow. pare. Tsaka ganun. Tsaka that's the, that's a good way and the best way to look at it as an artist. Kasi hindi talaga, again, same thing, different strokes, different mindset, different Oo, ways of how to handle things. sa'min lang 'to. Hindi ko Oo. masasabi na para sa lahat. Oh yeah, Mm. yeah. Pero Kasi pero yeah, go ahead, kuya. pero gaya ng pag-uusap namin ni Irvin, siguro by now nage-gets na ni Irvin, eh. There are ways for you to be successful in life. Just have to, sinabi ko rin kay Pidjong 'to, you just have to have a realistic analysis of success. Anong klaseng success ba gusto mo? Kasi Mm. tulad ko ang success para sa'kin ay at least once a week may gig kami, Mhm. yun lang yun. Hmm. Kasi not all ay merong gano'ng pribilehiyo na merong gig kada ikaw kailan next gig mo, Pidjong? August 15 pa, sir. Oh, 2 weeks pa from 2 now. weeks. Yes, sir. Oo. Oh, 'di ba? That is why yun ang gauge ko, eh, isang beses lang sa isang linggo. Marami Mm. akong kilala, gusto nilang tumugtog araw-araw kaso wala, eh, kailangan trabaho, may pamilya. Mm. Mm. Yeah. And to sum it all up, kuya, with Yellow Room. So it's 13 years. So what's Mhm. next? What's next for Yellow Room? Wala, just keep going. Keep There's going. no point in stopping. Actually, ito ako again, like what I said, realistic ako, 'di ba? Hmm. Ah, dahil sa nangyayari sa mundo at sa personal kong buhay, I think ahead. I think way, way ahead nung paano pagka wala na ako, paano yung succession. Kaya lagi kami meeting sa Yellow Room every Tuesdays. Kasi mga tao ko mas bata sa'kin, eh. So, para at least kung knock on wood, ah, by the time comes na I cannot physically be present for them, alam nila what to do. Kasi this is love for music, eh. Siguro naman nakikita niyo 'yan sa when we work together and bring happiness and joy to the venues that we play Yeah. for. How many? Apat na ba o 5? It started in Cafe Calzada, Beach Break, uh, Padayon, Hmm. Kalamba, Mahika, So tama, my 5? God. Yeah, fair. 'Di ba, wala akong niisang gabi dun na alam ni Irvin 'to na naging lucrative yung gabi na yun. Mm. Lahat nung gabi na yun ay para magpasaya lang ng mga tao. Mm. Makapagbigay ng saya for that weekend or day na tumugtog kami dun. Tapos yung mga tao iisipin, "Puwede palang tumugtog dun?" Tapos hanggang sa nagbunga na siya na, alam mo yun, "Ito si banda na 'to tutugtog dito, si banda na 'to tutugtog dun." Yun lang talaga pare. Kaya si Yellow Room habang buhay na kaya pa namin, tutuloy-tuloy lang namin. Again, realistic kami kasi tough love nga, eh. Kunwari meron na kaming artist sa Yellow Room, sabi niya, "Kuya, sana next time makatugtog kami diyan." Ang reply ko sa kanya, "Haha." Oo, kasi sabi ko, iniimbita ka naman, eh, humindi ka, eh. Hmm. Mm. Oh, 'di ba? So, ibig sabihin ang point ko lang, 'pag nakita mo yung end product, 'wag mo dun ibase yung sagot mo. Mm. Lagi mong isugal kasi wala namang mawawala sa'yo, eh, wala namang talo, eh. Sa musika wala namang talo, eh, kasi masarap tumugtog, eh.
Pero dapat i-choose your battles. Kunwari alam mo tutugtog ka tapos walang tao. Kunwari alam mo na. Compute mo kung gastos kaya. Kasi naawa ako sa mga banda na madalas may mga kaibigan ako. Pero wais rin naman sila kasi ang ginagawa ng mga banda ngayon, kunwari walang tao, yan, magse-set up sila ng camera sa venue tapos tutugtog sila tapos content, Mm. 'di ba? Okay naman 'yun, pero para sa akin, pagbutihan mo pa na maraming tao manood. Associate yourself with people who are better than you. Kaya naman sino ba mga kinukuha namin na banda? Kahapon, kasama namin sa bistro, Sandwich, Kuan, Join the Club. Join the Club, batchmates namin sa Music Laban, sobrang ganda ng mga kanta. Hindi nila alam yun na trip ko sila. Kala nila kasi kalaban lang kami sa Music Laban, kaaway kami. Hindi. Fanboy pa rin ako. Sandwich sa Kuan, grabe. I mean, Mark Abaya, one of my heroes when it comes to being a vocalist. Silang dalawa ni Kevin Roy, mga idol ko kumanda. Sandwich, bakit magkakamenis kung walang sandwich, di ba? Siyempre, may dahilan rin yun kung ba't may inis kami dahil siyempre nakinig ako ng Sandwich. Oh, wow. Oo. Okay. Pero yung pangalan namin, hindi galing doon. Yes. Pangalan ng banda namin, galing sa Smashing Pumpkins. Pero ang point ko, these people that we are helping, yung pag-show up pa lang nila is more than enough. Bawing-bawi na ako doon personally. Puso ko, okay na doon. Panalo na yun, pati. At kahit sino pa yan na gustong tumugtog sa Yellow Room, na mabuti ang puso, game. Tutulog kami palagi. Problema kasi nga, nasasanay tayo na ang feed natin, rage bait, gobyerno, mga bagay na hindi maganda, pagtaas ng kuryente, pagtaas ng gasolina. So, hindi na tayo naniniwala sa goodwill at saka sa being good. Marami kasi mga kritiko, hinahanapan tayo ng mali. Oo naman. Hindi naman ako perpektong tao. Marami rin akong napahiya at marami rin akong nagawa ng hindi maganda. Ang mabuting bagay doon, sinusubukan kong hindi na ulitin. Pero kunwari man, harapin ako ng mga tao na nasaktan ko, hindi naman ako pasensya eh. Pero pagdating sa karera, wala akong oras sa emosyon. Tugtog lang. Tugtog lang tayo. Tsaka yun din siguro yun nga, I want to bank on that. Siguro yun din yung ibang questions ng maraming mga friends and acquaintances with Enjoint din. Na parang nakikita nila, ganda opportunity kasama Mayo, kasama yung mga ibang bands. Tapos, ako nga parang kasama si Yellow Room. Hindi ko lang masabi sa kanila, with everyone siguro. Kasi, tapos na ako dun sa the idea of me being egotistic and sitting on a high chair. Kasi minsan nakakapagod. Pero mo yun, as an artist kasi you already have an ego with you. Yun nga, sinabi diba kanina. Everyone has their own stroke of ego. It's just a matter of where to put it correctly. Before kasi when I was, I started music at the age of 10. And I know for a fact by 12, I'm a decent player na. Doon umakyat na agad yung ego sa utak ko na, kaya ko sumabay. Doon na nagsimula yung rage ng ego ko na kailangan ganito ako tao. To a point na parang ako rin mismo when I became a father and nakita ko yung highs and lows ng nasuportahan ako ng parents ko versus people that are really talented and really good, like good people, pero hindi sila nabibigyan ng opportunity. Doon na nagbago yung parang tide ng buhay ko na parang it's time to change. Alam mo yun, the lane. Yun din yun siguro yung yung hindi ko ma-advise with anyone. Just be a good person. Kasi yun naman talaga yung mahirap sa panahon ngayon. Mahirap sa panahon ngayon kasi nga nagagalit tayo lagi. Yeah. Kasi syempre, ikaw nga sabi mo kapo, pipiti ka agad, napipikot ka agad. Oo, pikunik. Kasi yun, ang kwento kasi doon, pag Yellow Room gig kasi, natutunan ko na yan kay Adrian tsaka kay Che, tapos kay Kuya. Blockings tayo pare. Sunod natin ang oras. Kasi ang hinahabol natin, hindi mapagod yung tao na ang haba-haba ng show. O kaya, kumbaga, syempre may mga pinuntahan yan eh.
Pag napipikon ako, pag kunyaring, eto dapat yung designated time mo, bakit lumalabas ka? Bakit late ka? Ganyan-ganyan. Hindi kasi gets ko naman 'yan kasi Oo. siyempre yung mga banda natutuwa daming tao, eh, Oo, hindi. Yun, Mm. yun naman yung maganda doon kasi pag 'di nahingi ba? naman ako ng advice sa'yo, kuya, ikaw yung nag-flip sa akin na, teka lang, tignan mo rin yung side nila. Malay Oo. mo naman, first time Kaya ako nilang tumugtog ng ganong ako kadami. ako 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 naman sinasabi ko rin kina Adrian na parang ano, eh, kunwari umabuso, kunwari ang dapat 30 minutes lang, nag-isang oras, bihira na namin kunin ulit. Mm. Mm. Kasi, gets na, okey, okey, noted. Gano'n Okay. lang 'yun. Pero kumbaga, aawayin mo pa do'n na parang, "Ang tagal mo." Hindi na, Mm. 'di ba? Pero kumbaga, ako lang naman din kumbaga, bakit huwag kang magulat kung ba't ka 'di kinuha ulit kasi 'di ka sumunod sa oras, eh, Yeah. 'di ba? Kumbaga, tsaka iba kasi yun eh. Iba yung, palagi ko sinasabi with everyone. Iba yung open gig, iba yung open jam, iba yung lineup. Iba yung show talaga. Yung mga pinoproduce natin as much as possible, kahit hindi pa siya ganun, yung mga bands hindi pa ganun kasikat, dito sa amin nila Pidjong, we make sure na the blocking is everything. Hindi Yes. natin tinasa beats, sobrang dami na parang 20 banda sa isang gabi. Hindi Mm. natin gagawin yun. Kaya nating masulit yung punta ng mga tao. So, Yes, yes. yun nga, Look again. kinuwento Oo. ko rin ko yung kuya. Sabi ko, pumitik ka ako nun eh. Kinulit ko yung crew ko eh. Bilisan nyo mag-set up. Ayoko ng ganito. Hindi, hindi mamaya ano, pagkatapos ng podcast may ikukuwento ako sa inyo. Sige. Pero yun nga kuya. And lastly, just to end the episode, again, congratulations sa Yellow Room. Yes. Mm. So, I think the last question na lang or last thing to ask is, alam ko madalas na natin nasasabi to eh, pero in correlation with Yellow Room and with your career, ano yung isang bagay na pwede mong sabihin with everyone? Sa lahat ng sinabi mo na, yung sinabi mo with anyone that's starting their career, in the middle of their career, or paalis na dun sa patapos na yung ano nila, career nila. Ano yung tanong? Ano yung pwede mong advice or pwede mong ibigay ng word, the Ah, phrase dun sa ah, mga pasimula ng career, nasa gitna ng career nila, tapos patapos na or oo. pa-retire na. Pero feeling ko kasi si Pidjong may tatanong pa 'to, eh. Oh yeah, Yes, sir. sige. Meron akong, actually, may final question ako. Oh sige, If tanong mo ever, muna. if ever, kasi Hindi, marami nang sagutin ko muna, teka, sagutin ko muna ah, ikaw, sige, sige, tapos sige, ikaw. sige, sige. Oh Kasi Sige, sige, sige. sige. yung sa'yo parang ano, eh, analytical, eh. Yes, yes. Kay Irvin ano, eh, showbiz, eh. Siyempre, podcaster tayo eh. Oo. Hindi, ako advice ko lang is yung hashtag namin, keep going. Ako kasi bihira ako mag-air out ng frustrations ko online. But if I do, the platform that I use ay Threads. Kasi sa Mm. Facebook, maraming ano sa Facebook, eh, maraming it's too big. Eh, sa Facebook, once na sinimulan mong figuratively speaking, 'pag binuksan mo na yung bibig mo sa Facebook or sa sa TikTok o kung ano naman, be prepared for the ano, for the backlash, 'di ba? Mm. So I don't want to show any sign of vulnerability on social media because they will attack you. Alam mo sa panahon ngayon ng mga tao, hihintayin ka lang magkamali. And once you do, they will tear you down. Mm. So sa threads, nagpo-post ako na I'm really running low on energy because of my personal life. Alam ni Irvin yun. With my family, I'm dealing with a family emergency. But it doesn't stop me from doing what I have to do. I have a responsibility to do. Mm. To be a frontman, to be a record label owner, to be a partner, to be a family member. Eh, pera yung importante dun, eh. So kahit na I'm running low on energy, yung mai-post ko lang yun, okay na yun, nailabas mo na, eh. Mm. So my advice for people who are starting, just be patient, give yourself a realistic timetable, work on that song, try to do something unique and remarkable, and just keep on going.
For people in the middle of their career and then people who thinks na wala na silang career, sino ba sila para sabihin yun? Ikaw lang makakaalam kung ikaw hindi mo na gusto eh. Diba? Gaya nga ng sabi ko kahapon, tatatawa na lang ako, wala akong marinig. Pero wala eh. That's the fun part. It's the struggle that makes a story great. Mhm. Kung walang struggle ang isang pelikula, edi ang boring nun. Yeah. Diba? Imagine niyo kakanood ko na ng The Odyssey, 3 oras yun na may struggle eh. Hindi siya makauwi eh. Diba? So yun ang yun, ganun din ako. Yun lang masabi ko. Lahat ng mga banda na hindi nila alam kung ano ba dapat gawin nila, ayaw naman din nila mag-makeup, ayaw nila mag-TikTok, ayaw nila gawin yung trends. Huwag yung gawin kung ayaw niyong gawin. Mhm. Gawin niyo yung gusto niyong gawin. Lahat, uulitin ko, lahat ng hit single ng Mayonnaise. Wala dyan pilnano na parang, oh ito, hit song to. Jopay, sobrang maging hit to dahil sex bomb si Jopay. Ginawa ang Jopay dahil gusto ko lang pansinin ako ni Jopay. At napansin naman niya. So lahat naman to bonus na. Mhm. Ginawa ko ang tayo na lang dalawa dahil bad trip ako sa tropa ko dahil ginamit ako. Meron para siyang jowa eh. Mhm. So, wala naman na akong pake kung sumikat siya eh. Pero nung sumikat, okay, pera. Tapos ito para magets din yung dalawa. Wala naman akong pakialam sa kung anong iniisip ng hindi fan ng banda ko eh. Pero kayo na naniniwala sa akin, para magets yung sistema, yung ecosystem, may gagawin akong kanta galing sa puso at isipan. Naging hit. Kunwari kapag lasing malambing, may tropa ako. Pag lasing siya, kinakausap lang niya ako. Ginawa ko yung kanta, nilabas ko yung kanta. Marami nakarelate. Chamba, kumita. Uy, ang reaction ko dun, ay ang galing naman, kumita. Okay, dahil kumita, yung pera na 'to, gagamitin ko sa Mahika, sa Mhm. Perpetual Kalamba. Mhm. Kasi wala naman akong balak pagkakitaan yung pinagsulatan ko ng kanta, eh. Mhm. Gets, ganyan. Kaya rin siguro may good karma. Kasi may mga Mhm. kilala akong banda na parang, "Oh, gagawa kami ng kanta tungkol dito kasi sikat 'to ngayong babae na 'to tapos ano 'to, eh, kikita ako dito tapos magiging milyonaryo ako." Parang ano ba 'yan? Kung gano'n lang kadali buhay, 'di sana lahat ginawa 'yan. Mhm. Eh, di sana sa bilyong-bilyong Pilipino, 1 bilyon din ang sikat, Mhm. 'di ba? 'Yun lang naman 'yun. Sana nasagot ko ang tanong mo, Erwin. Yeah. Ikaw, Pids. Alright, so ako may tanong ako. If Oh, ever a future historian or isa lang ang tanong mo, sigurado ka? isa lang 'to pero medyo mahaba. Kung Iklihan parang mo, Lang. iklihan mo. maikli, iklihan natin. Alright. Kung Hindi, merong joke lang, isang joke lang. Joke lang. Sige, abangan mo na. parang kunyari historian siya and he's planning to do writings on about what's happening right now in the country. Of course, kasama yung art, which is music nandun. So, lalapitan niya si Monty. Monty, anong ilalagay ko dito sa page na to? Kasi ilalagay ko to. 50 years from now, mababasa ng mga apo natin or even 100 years after nung ano, mababasa na etong mga to, mga haligi ng OPM nitong timeline na ito, ano yung ilalagay mo doon? Ilalagay mo ba doon mayonnaise vocalist, head ng Yellow Room, or meron kang ibang naiisip Nalagay ko dun, I play guitar and sing for Mayonnaise. for mayonnaise? Will you include Yellow Room? And what, merong ano yan eh, of course may maliit na narrative yan, 2 to 3 sentences. If they'll ask you, ano yung ilalagay mo doon para makilala nila si Monty? Like, tayo, binabasa natin ngayon si Jose Rizal, binabasa natin si Mm. Silang or whatever. So, ano naman yung mababasa ko kung ikaw ang maglalagay? Sino si Monty? First and foremost, is a great question. Second, ang sagot ko, I play guitar and sing for Mayonnaise. I love sports. I support Liverpool Football Club. Mhm. And I love my family. Wow. Mhm. Kasi, ayun, siguro pwede ilagay yun na everything that I achieved was because of my family. Mhm. Therefore, I love them. Kasi Mhm. kapag nilagay ko pa lahat ng credentials ko,
wala nang point mag-research yung tao na yun eh. Yes, agree. Ako, I want, if, okay, legacy. I don't want to write my own legacy. I want that, Mhm. you guys Mhm. will live to tell the tale of my life. Na parang, kumari, umuwi na ako sa Mahika, tapos pag-alis nyo, kumusta si Sir Monty? Kayo na yun. It's your story to tell. It can be Mhm. good, it can be bad. Kayo bahala. That's why it doesn't really matter to me kung ano nasa Wikipedia namin kasi mga kung ano-ano na nakalagay doon. Okay. At the end of the day, basta, dati kasi ganun yung bio ko eh, nung uso pa. Yung pandemic kasi boring eh. Yung pandemic parang, I write songs, I'm songwriter, Mhm. I Mhm. play guitar, blah, 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 I CEO of Yellow Room, blah, blah, blah. Parang, Mhm. kung magaling kang tao, hindi mo kailangan ilagay yun kung saan-saan kasi tao na magsasabi na ang galing mo. Kung magaling ka talaga. Mhm. Kasi kung ikaw ang nagbi-build up sa sarili mo, ibig sabihin, may kulang ka lang talaga sa pagmamahal. Yeah, and I agree on that. Alam mo yun? Basta ako masaya ako na 'di, pero don't get me wrong, maraming tao kasi gusto nila na ano sila, Yes, na oo. meron may nakalagay sa dibdib nila o sa likod nila na, alam mo yun, parang CEO, CFO, chef, tapos, Mhm. TikTokerist, barista, I love matcha, yung mga gano'n. I love Barista all tapos I love oh, matcha, no? I love I love all the spectrum from A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Bakit so parang pero that's for them. I'm happy for them if they find, uh, anything divine Mhm. to that. Pero ako pare, ang nagma-matter lang sa'kin talaga is yun, na Mhm. mayonnaise yung naging buhay ko at dahil dun ang dami kong nagawa. Tapos ikaw na bahala dun kung ano yung ginawa ko. Kasi marami namang hindi naman alam ng mga tao na nagawa ko. Mamaya, offline sasabihin ko yung mga nagawa ko. Dahil Naku, marami akong dami nagawa, niya, eh. Pidjong. Dami Oo, niyan. hindi mo lang alam, Pidjong. Actually, to end this podcast, para ako nang mag-end, Yun. maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Yellow Room, sa lahat ng naging artist namin, sa mga past, present, and in the future. Maraming salamat. Sinusubukan namin lahat ng makakaya namin na magbigay ng oportunidad sa lahat. Kung ako lang masusunod, kung pwede lang lahat ng kinikita namin maipato namin sa inyo. Kung pwede lang na lahat ng mga kanta nating lahat ng artist sa Yellow Room ay maging nationwide hit song. Yan ang pinapanalangin ko palagi. Pero at the end of the day, kung hindi man natin makamit ito, sana masaya kayo sa mga buhay niyo at, tumagal pa kayo sa mga karera na pinipili ninyo. At abangan ninyong lahat 'pag ako tumanda, siguro sana umabot ako ng 60, gagawa ako ng libro, memoir ko. Mhm. Kunwari, ang pangalan nga ng libro gusto ko talaga, 25 years and my life is still. Wow. Tapos tapos ilalagay ko sa libro lahat ng mga kagaguhan sa industriya. Iko-call out ko lahat ng mga tarantado. Kasi hindi na nila ako puwedeng sirain nun kasi matanda na ako, eh. Oo. Established na yung career eh. Wala na, okay na. Yun lang naman. Pero I do believe that, alam mo yun, the children is our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty that possess inside. Yun lang. Thank you. Alright, thank you so much, Rudy. Thank Thank you you so much, guys. Tito Ernst. And then please check it out on Spotify, YouTube. Check nyo Mayonnaise, check nyo si Enjoy, check nyo si Pidjong, check nyo si Yellow Room. And by the time this is gonna be released, it's gonna be a week before, a week before the anniversary. So please punta kayo sa Alabang Yes, South. please. Hindi ko lang, nakalimutan ko yung pangalan ng venue. Pero sa South Alabang lang Park siya. Center. South South Park. Park Center. Sa Ayala South Park. Ayala Yan. Mall, South Park. 1 p.m. free entrance. Wala kayong Oo. babayaran pag may naningin Yes. sa Double inyo. band setup yan. Double band setup. So, walang ano. Actually, naghanap kami ng host. So,
I Si will let Pichong, you- pwede. Baka walang manood. Gusto mo opportunity, di ba? Oh, pwede yan. Pasok yan. Yan. Pero we will see you there, guys. Nandun din kami. Nandun din ako na manonood kami. So, thank you, guys. See you on the next episode. Thank you, guys.